Chinyan Koila, the year of the fire horse has begun and we wish you blessings and fortune. Samahan niyo po ulit kami hanggang alas 3 ng hapon. Ako po, si Denise Tan. May boses siya. Nakabawi. Okay, Lourdes Vera naman ang aking pangalan. Eto na naman kami. May pasok habang kayo ay nasa inyong mga tahanan. Talagang ganyan ang buhay at kalakaran. Taga-media lang ang sakalam habang holiday, mga mahihinang nilalang. And we say that out of bitterness and spite. Kung hey fat ka, sabi ng Afternoon Delight. Masakit ano mo? Sumakit yung panga ko. Bakit? Ang ngiti. Kakangiti. Oo, hindi. Kakagabi. Gusto ko yung kung hey fat ka. Grabe. Huwag namang Mapanakit ah. kayo. Ganun na lang. Para mas marami. Okay, today is Tuesday, February 17, and we are celebrating the Chinese New Year. Nako, madami ang... of course, I think those are, ano ba yung clips na yan? Is that in Binondo? But all over the Philippines, syempre, sineselebrate ang Chinese New Year with your traditional dragon dance. Everybody just going out to eat good Chinese food, yung mga pampaswerte, pampaganda ng health, pagpapasok ng pera, love life, career, lahat-lahat na. Ayan. Uy, ganda naman ng light show. Talagang, okay, kala ko black na black lang eh. I think ito yung sa Binondo kagabi na inaabangan, kahapon, if I'm not mistaken, it was Ray who was reporting na sinasabi niya nga, ang dami nating mga kababayan na nakaabang doon for yung food trip, pero naabangan nila yung parade, yung dragon dance, as well as the fireworks display. Ito na nga nakita yung bata, nag-i-improvise ng Oo nga, ang dragon. cute nga eh. Iyan ang talagang para-paraan lang. At nakikita mo yung kilos niya. Uy, wala ba mga maglalagay ng tail ng dragon? Kumuha kayo ng sako. Pwede, Diba? ayan. Ayan, may pink na, alam na, pink na dragon. Kung ano ang pink na dragon. Okay, kayo ba, Denise Tan, nagse-celebrate? Hindi na rin masyado. I mean, we greet each other, minsan kain, ganyan, pero yung typical na nagpapa-fireworks, hindi na. Or yung may mga kailangan certain traditions, hindi na namin pina-follow yun. Okay. Ginawa na namin ng January 1 eh. Parang gano'n din, ano? Yung nanay ko rin noon, parang kombinasyon siya ng mga selebrasyon. Pinag-isa na lang, kumbaga. Tapos may mga pagulong pa ng prutas. Parang may, sabihin natin ay biglang nagbo-bowling sa bahay ninyo. Talaga? Sa sahig ng bahay ninyo. Pinapagulong yung mga prutas. Pero nakakatuwa talaga yung batang pinapakita natin. Imitating the dragon dancers. Pero Alang araw, maging sikat, mayamang entrepreneur yung batang yan. Ay, sana'y magdilang anghel ka, no? O marami siya magkakaroon siya ng sariling dragon dance business. Sabihin mo din sa akin yun. Alin? Yun, na Magkaka-dragon dance business ka rin. Tsaka maraming pera. Sinabi ko ba yung kanina? Hindi ba? Hindi ko sinabi magkakaroon siya ng sikat na entrepreneur. Sikat na entrepreneur. Kung anong negosyo yun, maraming klaseng negosyo. Isa ko na iisip pero wanted ngayon eh. Wag na. Okay, there are a lot of things to celebrate even for this week. Bukas naman po, February 18 is the start of the Lenten season for Catholics with Ash Wednesday. Yan. So halos sabay sila ng, mamaya didiscuss natin yung kasabay niya, no? Kasabay nito ay may panawagan ang ilang mga obispo, no, na panahon na para mag-digital detox. Yes. Kumbaga, sa panahon ng simula ng Lent, ibig sabihin, mahaba, 40 days yan. At sa maraming mga relihiyon, kasama na dyan ang Kristyanismo, very significant, very symbolic ang 40 days. 40 days ang tinagal nung Great Flood ni Noah, no? Panahon ni Noah. 40 days yun. 40 days nag-fast si Kristo sa disyerto. 40 days ang sinasabi nila na yung pagluluksa, period ng pagluluksa, di ba? 40 days, may ganyan sila. Ano pa ba? Maraming ang significance ang 40. Pero yung digital, anong detox yung hinihingi? Siguro that's one way to participate
kung hindi mo, nung bata kasi ako, just to tell you, di ba, ano yung pag during the season, dapat hindi ka kakain ng mga, kasi sa mga Holy Week, Yes, oo. May mga may mga fast, abstinence. may abstinence ka, may certain fast ka. Nung bata ako, I remember, since I was really small, my mom would be like, oh sige, you don't have to do this, pero let's do something else. Parang ganyan. May alternative ka. In theory, kahit ano na sabihin natin luxury sa'yo. Oo, na pwede mo para sakripisyo. So pwede mo ganun. baligtarin. Baka sa mga vegans, baligtad. Imbis sa hindi sila kumain ng munggo, Oo. baligtad kakain sila ng pork chop. Huwag naman Huwag ganun. naman medyo, Oo. Kumbaga, you give up something na sabihin natin na medyo mabigat sa lifestyle mo. So ganun. Pero paano kung ang trabaho mo ay nakadepende sa digital lives, sa digital na komunikasyon? no, I guess, what we've been mentioning this throughout the past few years na ang nangyayari ngayon sa mga tao, parang sinasabi nila social media is so addictive kasi yung short form media, you're doom scrolling. So kahit hindi ka na nagtatrabaho, the first thing you do when you wake up, yung mga random videos lang pinapanood mo, you get consumed by it. Ganun ba kayo? And before you sleep also, ganun na yung ginagawa mo, parang puro scrolling ka na lang. Hindi ko nagigets yung short form. Ano lang siya, it's Nabibitin ako eh. it's an instant spike of not cortisol. Cortisol is stress eh. What's the happy hormones? Endorphins. Tama ba? Basta may happy hormones na nagsaspike, sinasabi nila, when it comes to short form media. Kaya siya talagang medyo masastuck ka talaga doon. Pero ako, pag umulit na siya, naiinis ako kasi parang, yun na yun. Oo. That's all I get. Ay, easy. Oo. Sabi ko, kung puro ganito lang, ayoko na siya ituloy. But that's just me. Baka yung ilang segundo ng, ano tawag doon? Instant gratification. Oo, yun kasi. Mahirap. Hindi ako nag-gratify sa... Pinag-gratify. Wala siyang binigay sa akin. Kumbaga, Kumbaga, teaser siya, pero bitin. bitin. At, pero ang point ng lahat ng ito daw kasi, yung tuloy-tuloy, wala ang influx sa mga images and everything. Hindi ka nagkakaroon ng fortification of your internal fortress. Ayun. Fortification of your internal fortress. Kasi, di ba, sino nga magsabi? Si St. John of the Cross ba ito? Si St. Teresa of Avila. Yung internal fortress, ito yung nagagwardya sa'yo sa anumang slings of arrow of outrageous fortune. No? Na magiging impervious ka sa kung ano man ang mangyari sa labas ng mundo. Imbes na nagre-react ka dahil solid ka sa loob, hindi ka affected. Tayo kasi, di ba, hanggang ngayon, hindi mo pa rin makalimutan yung isang comment sa'yo. Nako! Oo, meron dyan mga naka-screenshot pa, tagong-tago ilang taon na. Balikan natin yung topic na yan mamaya. Sino yung mga nagaganyan? Sini-screenshot yung mga comment. Oo, resibo. Tapos Hashtag paulit-ulit resibo. nilang babasahin. Oo. Tapos papainitin lang nila yung ulo nila. Okay lang, mamaya balikan ulit natin yan. Bukas ulit, aside from starting the Lenten season, bukas po, tomorrow, today is February 17. February 18, umpisa na ng Holy Month of Ramadan para sa ating mga kapatid na Muslim. And of course, depende yan sa moon sighting. So either mamaya, tama ba? Mamaya or bukas. Depende kung ano yung makita natin or if we see that crescent moon. Ang lunar, yung lunar symbolism, yung lunar imagery, napakalaking bagay sa ilang mga filosofiya at mga kultura. At makikita mo talaga na, halimbawa, yung sa Ramadan at yung Lunar New Year din, of course. Pero ganun din, ang simula ng Ramadan is also marked with yung sakripisyo din talaga. Give yung pag-fast. Mas hardcore yung sa kanila. Kasi kulang ka sa tulog, pati sa pagkain, kakain ka lang pag sundown na. Tsaka, at walang pagkain yun, walang tubig. Tubig, oo. Yung tubig yung mabigat dun eh. Kasi you can go without food talaga for days. Pero yung water, sa bagay, they're not naman going without water for like 2 or 3 days. Pero mahirap pa rin yung uhaw ka na, wala ka. Pero may may exceptions eh, di ba? Kung may sakit?
may sakit or if it's part of your job sa or trabaho. Sa trabaho mo. So, mga atleta dyan ay Eto, kayo ba, mga atleta, can you go performing without water? mahirap yan. Oo, sobrang hirap niyan kasi syempre nag-excrete ng fluids, pinapawisan ka tsaka yung effort. Pero ito, speaking about or talking about sports, the Philippine Sports Writers Association has named gymnast Carlos Yulo and tennis superstar Alex Ayala as athletes of the year. Ang Philippine Sports Writers Association. Okay. Bago natin pag-usapan kung sino yung nag-host niyan. Ito'y organisasyon, of course, si Francis Ochoa ba yan? Yes, oo. Sabi mo nga sa kanya, mag-ahit siya. Hoy, Francis Ochoa, mahiya ka ha. Oo, pakapal na ng pakapal yung balbas mo. Best friend ko ng college. Talaga ba? Oo. Oo. Tatlo kami, na yung isa nasa, nagdyaryo din yon pero nag-quit siya sa, nag-join corporate life. Ito si Francis remains the sports editor of the Philippine Daily Inquirer. Oo, siya yung nag-award kagabi. So again, on your screens, Carlos Yulo, named as Athlete of the Year, pero kasabay niya si Alex Ayala. So this is the first time actually, since 2004 na dalawa yung napiling Athletes of the Year. Huling nangyari yan, ang pinangalan ng Athletes of the Year is si Manny Pacquiao at si Jennifer Rosales from golfer. A golfer? Golfer. Okay. 2004 pa yan. So 22 years before maulit yon. Nakakatuwa. Actually, napakaraming pinarangalan, no? Kagabi, you have Executive of the Year. We have PSC Chairman. Naging guest na natin dito, Patrick Pato Gregorio. Si Pato. Oo, si Sir Pato. You have Coach Yeng Giao, who got the President's Award. Si J.R. Quinyahan. President of the PSA. Tama ba? No, just the President's Award. Okay. Oo. Hindi President ng Pilipinas? Was it named after which president? Ng PSA. I believe, PSA, I have to... Alam mo si Francis, may sinasabi siya noon, nung habang nakatingin ng lahat sa mga team cone, may sinabi siya noon para sa kanya, tama, si Yeng Giao daw ang yan ang coach ng mga coach, sabi niya. Parang casual na conversation namin dati at ngayon... may picture pa pala. Hindi kasi si Coach Yeng also, one of the things that was highlighted last night, i-share ko na lang din, meron silang, not to get in too much detail, pero yung inilaban niyang kaso sa Supreme Court daw, benefited the para-athletes. So, yung mga para-athletes natin na nagmemedalya, kung dati ay walang incentive na nakukuha, ngayon ay meron na. And they're working on equaling that amount sa nakakuha ng mga able-bodied athletes natin. Ang galing kasi yung punto de vista na yan ay talagang objective yan na panglabas sa organisasyon. At medyo kailangan talaga ng mga ganyang mga pagsukat mula sa mga panlabas na mata. At ito siguro yung mga sports writers. Pero kasing simple lang ba ito, Denise, ng maraming medalya, I got the biggest gold or the most prestigious gold from the most prestigious, let's say, competition. Therefore, kasing simple ba ang pagbibigay ng gantong award? To the amount of medals you get? Oo. Parang ganun, di ba? I'm not really sure how it all works. Pero kasi, katulad kagabi, meron kaming pinarangalan si J.R. Quinyahan. J.R. was, I forget, basketball player. He was a former PBA player. Hindi ko lang maalala kung anong klaseng award yung binigay sa kanya. But he was given this award because of the help and the heroism he showed nung nagbaha sa Cebu. So instead of... that's extra sport. Extra athletic na. So instead of him going back to his house, mag-alsa balutan, kunin lahat ng gamit niya, nag-save siya ng mga gamit ng kapitbahay at nag-save siya mismo ng kapitbahay. Inalalayan niya yung mga kapitbahay niya. Yan ang atleta din, di ba? So it's not just about medals per se, I guess. It's also about like making your mark and yun nga, your impact in the community. Pero si Carlos Yulo, teka, kailan lang ba yung Olympics? 2024.
Okay, pero covered pa ba ito nung kanyang Oh, because he recently became a world champion as well. ayo? Oo. So, aside from that, back-to-back din siya Athlete of the Year. Pero ngayon, kasabay niya si Alex. Wala bang Parent of the Year ang sports writers? Sino? Yung ng batok. Teka lang. Punta muna tayo sa ating Yun. next topic. Hindi Ito kasi... hindi yun oo, kind gesture. Oo. Paalala natin sa kanila na February 17 in the US, it is Random Acts of Kindness Day. Ano ba ang Random Acts of Kindness? Parang halimbawa, si Miss Jan Acosta, bigla-bigla na lang binigyan ako ng fountain pen na may 5 cartridge. At kung sino man ang nag-invento ng fountain pen na to, alam niya na nakakawala palagi ng cap. Kasi tinan mo, Ay, ang galing. diba? Oo nga. Galing, Ayan. De, pero ang gusto nating paalala, random acts of kindness, hindi kailangan na maglabas ng pera, hindi kailangan magregalo, ano ba, as simple as siguro checking in on somebody or complimenting them about their work or how, I don't know, paano ba yung... Tama, pwede diba, rin it's yun. just making somebody else feel good and feel nice about their day is a random act of kindness na. Correct. Pwede rin naman, halimbawa, magbigay ka ng pagkain sa isang taong hindi mo kakilala. Oo. Diba? Feeling ko dapat lahat tayo, everyday may ginagawang ganyan, kahit gaano kaliit. No? Ano ba naman yung bigyan mo ng yung aso, ng maliit na something na pwede sa kanya, of course. Kasi ang random act of kindness, nagbe-breed siya ng similar na kindness din na nagbibigay siguro o nagpapaalala sa mga tao na it is still after all a kind universe out there. And I like that because in our world right now, syempre, we're all busy, we're all trying to work. Parang minsan ang toxic na yun. You don't want to be stuck in that environment. Kailangan medyo hugutin mo yung positivity out of you and out of everyone else. O kahit sabihin mo selfish yung motives mo, kahit papaano pag nakita mo yung ginawa mo, results in a smile, Yes. meron ding parang fulfillment sa loob mo yun. Yes, oo. So, gawa kayo ng kahit anong random act of kindness. May extra ka, let's say, na baso, ibigay mo, malay mo, akala mo lahat ng tao sa mundo ay maraming baso. Meron dyan, uhaw na, hindi makainom kasi wala silang lalagyan ng likido. Bakit? Wala. Yung, tama, mahirap uminom ng ganyan. Oo, Butas-butas sa sasalukin mo kamay pa. Oo. So random, pay someone a compliment. Diba? Na parang, ganda-ganda mo ngayon. Thank you. Hindi, yun. So congratulations sa Philippine Sports Writers Association at sa host pala ng kilala mo ba yung host doon? Ganda raw yun, balita Kinita ko. Henson. Si the Dean. The Dean, ha? yes, ang host Oo. natin. Alam mo, nagulat ako first time ko nakita si Kinito Henson. Oh. Tangkad pala siya. Sa bagay sa'yo, lahat sa'yo parang average size lang. Oo, Ikaw, medyo sakto lang sa akin lang. Nang ako yung table tennis athlete noon, parang ang guest of honor ay si Dean Q. Ayan. Oh, okay. All right, shifting now to the headlines. This Tuesday, former President Rodrigo Duterte's lawyer is disputing the ICC, or the International Criminal Court's latest move. The ICC designated 8 of Duterte's alleged co-perpetrators in his drug war case in The Hague. And here is the report. Senators Bato de la Rosa and Bongo are among 8 individuals named by the International Criminal Court, or ICC, as alleged co-perpetrators of former President Rodrigo Duterte in the Crimes Against Humanity case linked to the war on drugs. The question now, if the ICC issues arrest warrants against de la Rosa and Go, will they be protected by the Senate? Senate President Pro Tempore Ping Lacson said the chamber should begin discussions and reach a consensus in case warrants are issued. He said this is a concern for all senators, especially since some of those named are members of the chamber. Palagay ko, kasi concern namin lahat yan kasi mga colleagues namin yung involved. So kailangan pag-usapan na namin. Kesa doon sa intay pa ba namin magkaroon ng warrant, magkaroon ng issue, magkaroon ng gulo, na wala kaming nakareding action taken.
Among the issues to be discussed is the constitutional immunity of lawmakers from arrest while Congress is in session, which applies only to offenses punishable by 6 years imprisonment or less. Sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung ano yung lalamanin ng warrant of arrest kung sakaling ma-issue, kung ano ba magiging parusa doon. Again, mananaig pa rin yung ating konstitusyon. Gagalang natin ang ating konstitusyon. Higit sa lahat, kaysa doon sa warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Senator Go has already denied the allegations, while former Justice Secretary Aguirre also rejected claims that he was involved in the drug war operations. The widow of former PNP Chief Camilo Cascolan likewise questioned the inclusion of her late husband in the list, saying he would have defended police operations such as Oplan Tokhang and Double Barrel if he were still alive. Meanwhile, former Duterte's lawyer, Attorney Nicolas Kaufman, asserted that the list was completely lacking in truth. According to Kaufman, the publication of the list was sensationalized and politically motivated and designed to weaken the Senate and undermine the democratic will of Filipinos. He added that the defense team will prove the allegations to be entirely untrue. Kaufman also clarified that no arrest warrants have been issued against the 8 individuals identified by the ICC. Here now is a quick rundown of more stories on One News. A Manila Regional Trial Court has issued a precautionary hold departure order against Senator Jinggoy Estrada and others over the flood control scandal. These include former Public Works Secretary Manny Bonoan and former DPWH officials Roberto Bernardo, Gerard Opulencia, and Henry Alcantara. The respondents are facing allegations of plunder, direct bribery, and corruption. The DOJ said the order will prevent these personalities from leaving the country while the preliminary investigation is ongoing. Families of drug war victims and human rights advocates held a press conference to send off a delegation for the International Criminal Court. That's where former President Rodrigo Duterte faces charges of crimes against humanity. Duterte's confirmation of charges hearing in the Netherlands begins on February 23. The delegation's mission are to seek justice and ensure voices of victims in the bloody drug war are heard during the historic proceedings. In related development, the ICC Office of the Prosecutor declined to take a formal stance on the defense's move to disqualify the legal representatives of victims in the Duterte case. In a filing dated February 16, the prosecution said it, quote, takes no position but confirmed it will not rely on certain redacted sources in the upcoming confirmation of charges hearing. The prosecution added that these materials will also not be used if the case proceeds to full trial due to security and confidentiality concerns. And President Ferdinand Marcos Jr. urged Filipinos to mark the Lunar New Year by showing courage, discipline, and hard work inspired by the symbolism of the fire horse. Marcos said progress should be driven by purposeful action and productive industries that support fair opportunities and reliable public services. For her part, Vice President Sara Duterte greeted Filipino-Chinese communities and encouraged Filipinos to face the new year with courage and bold action. Duterte also called on the public to strengthen bayanihan and work together toward growth and prosperity. And still on the Lunar New Year, the world's oldest Chinatown welcomed the year of the fire horse. Oh, fire ba wooden horse? Fire horse. Fire horse with color, energy, and festivity. And for the latest, we have our mobile journalist, Jazz Paredes in Binondo, Manila. Jazz, okay, mukhang payapa na ngayon dyan. Iba ba ang mood kanina dyan? Mas rock and roll ba? Oh, Denise, Lord, Pyong, Hihua, Chay. Actually, kanina, ngayon lang umaraw na ulit. Kasi kanina talagang masama yung panahon, bandang 12 ng tanghali, patuloy yung pag-ambon. At nagulat na lang tayo, bigla na lang umaraw ulit. So, kasi na mas mapayapa na ngayon yung panahon ngayong araw, Lord and Denise. Pero sa kabila ng paiba-ibang panahon, tuloy-tuloy pa rin yung pagdagsa ng mga tao dito sa Binondo. Actually, kanina, doon sa bandang pati ito ng Binondo, pakita ko sa inyo. Ito kasi ay nandito lang tayo sa bandang bungad. Pero dito sa likuran ko, ayan, talagang napakaraming tao pa rin na dumadating para makisaya dito sa Binondo. At syempre, bukod sa mga
bukod dun sa mga kasiyahan, sa musiko at iba't ibang mga performers, kaya ng mga dragon dance, pinupuntahan din dito, syempre, yung kanilang mga iba't ibang klase ng mga pagkain. Pinakamabenta nga dito, ang haba ng pila doon sa bilihan ng mga tikoy, mga binondo bites, at iba't ibang klase pa ng mga kakanin. And of course, mabenta rin yung mga bilog na prutas, gaya ng mga kiat-kiat, star apple, pinya. Meron din tayong mga, para mga dekorasyon siya ng mga prutas na pinagsama-sama ng mga bilog. Tapos pwede daw siyang isabit sa tahanan para maging maswerte yung pasok ng bagong taon. And of course, bukod sa mga maswerteng bilog na prutas, syempre meron din tayong mga lucky charms. Lucky charms, kagaya ng mga lucky bracelet, yung mga sinasabit din sa tahanan ng mga charms. Meron din tayong mga lucky plants. Ang dami din mga plants doon, kagaya ng mga bamboo. Meron din ng mga Indonesian plant worth 50 pesos, 100 pesos. Ang dami ko nakita kanina na may mga bit-bit ng mga plastic ng iba't ibang halaman na may ribbon na pula. And of course, meron din tayong mga nag-wish doon sa shrine sa Santo Cristo de Longos. Kumbaga, doon, bukod sa syempre mga pampaswerteng mga charms, mga pagkain, pwede rin magsindi ng insenso at kandila doon sa shrine para sa mga wish at mga dasal. Libre lamang daw yung magsindi ng insenso doon. At makita natin sa aking likuran, marami ring mga nakadeploy dito ng mga kapulisan, particular na yung Manila Police District. Patuloy yung kanilang pag-ikot. May mga nakita tayo dito mga umiikot na mga mobile and mga part na MPD na napapaalala sila na yung mga gamit daw ay itabi sa mga safe na lugar gaya ng bag na daw ilagay sa bulsa para maiwasan yung nakawan. At ito nga, based dun sa huling datos ng Manila Police District, nasa 500,000 na yung mga tao dito ngayon sa Binondo. Ito ay simula 12 p.m. pa. So, possible na ngayong 2 p.m. na, baka mas dumami pa ito, Lord and Denise. O ikaw ba sinasadya mong dyan pumesto kasi malapit sa MB-10? Oo nga. At ikaw ba'y kabisado mo na yung team song ng MB-10? Paulit-ulit lang Sa ngayon paulit-ulit lang yung Actually, pinapatugtog yun. napakahaba ng pila. Naamoy ko nga yung mga binibenta nila. As much na gusto ko mang makatikim, sa sobrang haba ng pila, baka hindi na tayo nakapag-live report ngayon. Jasmine, nakausap ka ba dyan ng mga kapatid natin? Ano ba yung main purpose nila of being there? Because last night, alam natin, may fireworks display, ano? Is it more of buying yung mga prutas, buying pampaswerte, buying the food, or just, alam mo yun, just to be with everyone? Kumbaga, para lang ma-feel nila yung celebration. Actually, Denise, iba-iba yung purpose talaga ng pagpunta dito. Yung mga nakausap natin na mga medyo bata-bata, like mga Gen Z, ang pinunta daw talaga nila ay yung food trip. Siyempre, yung pinakasikat dito sa Binondo. And may mga nakita tayo, may mga nakausap tayo na magbabarkada sila. Tapos may challenge nila na 1,000 lang yung budget nila for the whole day. At sabi nila, dapat daw mapaabot nila hanggang gabi yung budget na 1,000. Dapat full meal mula umaga hanggang hapunan. Makabili sila ng mga pagkain dito sa Binondo. And yung iba naman na mga medyo older gen, doon naman sila sa mga pampaswerte, pumupunta sa mga lucky charms, nagpapa-reading, syempre, for their zodiac sign, ano bang feng shui prediction. Yun yung mga nakausap natin and more on mga bumibili talaga ng mga pampaswerte, gaya nga ng mga halaman, mga pang-display sa bahay, para maganda raw yung pasok ng taon sa kanila. O, pakiulit yung kanina, Jazz, ano? 1,000 peso challenge. Buong grupo na ba yon? 1,000 per person siya, Ay, Lord. Malaki yun, di ba? Malaki yun. Oo. Malaki. Oo. Iba na ang budget talaga ng mga bata ngayon. Baka mga mayayaman mga bata yan, ano? Kaya namin na isang linggo noon yun eh. yung 1,000. Oo. Actually, kung ano ka, oo. Kasi may mga set meal nun, 55 lang, may soft drinks ka pa nun. Tama. Diba? O, ano yun, doon ka lang mapili sa ulam May masyado. gulay ka siguro. pa at sabaw. Kasi ang usapan naman ay full meal, di ba? Oo. Hindi mo sinabi kung masarap ba o hindi. Hindi, may masarap naman sa Oo, Manila. Pero sa 1,000, dyan lalo, dali lang. Dami yan. Babaan nila kamo, di ba? 500. Kung kaya ng Noche Buena, kaya ng pang-isang tao yun. Pero dapat baka may manlimos dyan kasi, di ba? Na lugi yun, hindi pwede yun, ano? Pero, sa may mga establishments dyan tulad ng NB-10. Ang cute naman sila nasa Sa likod mo. mo. Ayan, sino daw? Pakilala natin sila. Ayan, meron tayong mga mascot dito. Mga cute mascot at mga bata. Makasama. Tuwan-tuwa sila sa mga mascot. Ayan.
May Labubu, merong Mickey Mouse. Ayan. Ito, mga mascot to, Denise and Lord. Mga tao na sila nasa likuran ko. Ayan. Oo. Parang mga tropa mo, Denise, sa likod. Yes. Parang ang random nung no, parang mga Minnie Mouse Mga mouse. sa ongpin. Ang tanong, ano ba yan? Mama ko dyan, nandito ako, pinadali ako nagpaalam sa'yo. Oo, Ayan, nanay ng mga bata. shout-out po. Sa mga nawawala ng anak, Oo. Muwi ka na ha. Umuwi ka na daw. Anak pa, sige. Ayun po, may tumahelo Jazz pa. Paredes, sana ang prediction sa'yo, kamusta raw ba buhay pag-ibig? A year of the ba si Jazz? Horse. Horse, Lord. Horse din. Ba? Yes. Ayun. So, sakyan na lang ang buenas. Maraming salamat sa Kung Hei Fatsay sa ating mobile journal sa Binondo, si Jazz Paredes. Alright, mga kapatid, marami pa rin kaming kwento sa inyo. Tulad po ng sunod ninyong mapapanood o maririnig na report from the Associated Press, Lunar New Year celebration ito yung Tet Offensive ang naalala ko, in Vietnam. Magbabalik pa rin po ang Afternoon Delight. Mình phơi phới xuân 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 vừa đến mang tin vui cùng tôi bay khắp đất trời. Đây là cơn ấm sát bên ngày mùa xuân xuất hiện. Xuân 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 vừa ghé qua đây thôi, đã nghe trong con tim. Hãy thôi buồn lo chuyện đời, vì ngoài kia xuân mang yêu thương về đến rồi. Cành mai lấp lánh đông đưa trong gió xuân an lành, từng trời nó mặc chiếc áo mới lãng du cùng mây trời, để lòng ta mang theo tươi sáng. Ta một sáng như ngàn ngỡ, như một sáng lên đàn chim én đang bay trên bầu trời quê nhà, lòng vui ca. Cả gia đình thật bình yên. Tết phải có bánh mứt dưa hành, cành mai đào thắm và bánh trưng xanh rục sữa. This is AP News Minute. The search for Today Show host Savannah Guthrie's mother enters its third week. The FBI says a glove containing DNA found nearby appears to match those worn by a masked man outside Nancy Guthrie's home the night she disappeared. Savannah Guthrie posted a video Sunday night saying it is never too late to do the right thing. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi met with Rafael Grossi of the International Atomic Energy Agency in Geneva a day before a second round of U.S.-Iran nuclear talks Tuesday. Opening statements began Monday in the trial of Colin Gray, whose teenage son is accused of killing 2 students and 2 teachers in the 2024 shooting of Appalachia High School in Georgia. George Washington, the first U.S. president, rose to fame amid many myths, like the cherry tree story, which his biographer made up after his death, and those wooden teeth. Not true. He actually wore dentures made of ivory, gold, and even human teeth. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lord De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, isa ang anti-political dynasty bill sa mga sinusulong na issue sa paparating na EDSA People Power Anniversary Commemoration. One of the groups leading that is Akbayan, and we have the group's president with us, Rafaela David Paeng. Magandang hapon si Lord De Vera at si Denise Tan. Magandang hapon. Magandang hapon, Lord, Denise, and syempre sa mga nanonood sa atin dito sa Afternoon Delight. Gusto mo? Sige, can you hear us? Yes, sana okay yung audio Okay, ko. okay, loud and clear. Okay, I wanted to ask you about itong sinusulong na anti-political dynasty bills, what's your take on it in terms of, sa tingin mo ba ay ito talaga ay maaaprubahan sa dami ng usapan kung second degree, fourth degree? Which version? Which version? Because there were reports that say in Congress alone, 20 different versions daw. Siyempre may iba pang version ulit sa kabila, What's your take on that?
That's right, no? This month, actually next week, February 25, we are celebrating the 40th anniversary ng EDSA People Power at gayon din yung 3rd trillion peso march. At tama po kayo, ang isa sa panawagan natin ay dapat people power, hindi dynastic power. Kasi po, 40 years ago, 4 na dekada na, pagkatapos ng people power, ay pinasa po natin yung tinatawag natin na EDSA Constitution. At ang pangako po ng EDSA Constitution ay dapat iban ang political dynasties. Ibig sabihin po, since our people power revolution, matagal na po nating hinihintay na matupad na yung pangako ng EDSA na dapat ang namamayani at ang namamahala sa ating gobyerno ay ordinaryong mamamayan, people power, hindi power ng ilang political families. Kaya po, we're hoping na as we celebrate EDSA ay pagtulungan na po natin, natuparin din yung pangako niya na talagang ang kapangyarihan ay hindi nasa iisang pamilya o iilang pamilya, pero dapat nasa kamay ng ordinaryong mamamayan, nasa kamay ng yun nga, yung sinasabi nating people power. And we do know there are several versions in the House. We're proud to say that the strongest version, according dun sa ilang mga academics natin, ay yung final ng Akbayan Party na pinangungunahan ni Chel Jokno, Percy Sendanya, Dada Ismula at Kaka Bag-aw. Dito po sa version natin ay nasa 4th degree of consanguinity and affinity. Ibig sabihin po talagang malawak yung sakop kasi po maraming palusot na pwedeng gawin yung mga political families natin. And we're hoping it's the version that gets adopted. That being said, meron pong ginaganap na mga konsultasyon ang Senado led by our chairperson emeritus naman din, si Senator Risa Ontiveros. At gayon din in the House, meron din pong several public consultation na magaganap. We're hopeful that this will build momentum na maipasa na talaga itong batas na ito once and for all dahil nga sabi natin long overdue, 4 na dekada na, and we think this is the best chance to finally pass it. Pero ito po hindi ibibigay sa atin basta-basta ng mga kongresista, senador natin, kasi alam naman po natin ang mga boboto dito, mga miyembro din ng political dynasty. We're hoping that with enough pressure from the people ay maipakita natin na ang ating boses ay nagkakaisa at gusto na nating maipasa ang isang malakas na anti-dynasty bill. Paeng, anong masasabi mo doon sa mga kritiko na sinasabi na people power 40 years na? Hindi ba yung pagkapanalo ng 2022 ng presidente ay parang the biggest middle finger na maari mong itutok towards EDSA? Ang klaro po kasi sa atin, hindi pa ganap yung people power revolution. Ang demokrasya po natin hindi nangyayari sa ilang araw lang. Araw-araw po dapat natin yang pinapalakas. Ibig sabihin po niyan ay assignment po nating lahat ng mga Pilipino na siguraduhin hindi babalik yung mapang-abusong rehimen nung naunang Marcos, yung mapang-abusong rehimen itong Duterte administration, at siguraduhin natin na mapapasa natin yung mga batas na talagang magpapalakas ng boses natin. Sa akin po kasi naniniwala ako na yung people power, hindi po siya dapat sa kalsada lang. Dapat nasa loob siya ng gobyerno. Kung ang mga na-elect po ay mga pare-parehong pamilya, parang nagpapalitan lang po sila, hindi po people power yon. Yun po ay ang kapangyarihan parang na ko-concentrate sa iilang pamilya. Kaya po para sa atin, hindi pa kasi tapos ang proyekto ng people power at hindi pa po yan, kailangan po ipagpatuloy natin ito at isabuhay through the trillion peso march, and more importantly, siguraduhin na hindi lang ito hanggang kalsada, ituloy po natin hanggang gobyerno kung saan may espasyo talaga para sa ordinaryong mamayan at hindi ilang mga apelido lang yung paulit-ulit nating nakikita sa balota. Dapat tayo naman kasi tayo ang people power. Work in progress. Oo. Can I just ask, Paeng, because you also mentioned it, na yung mag-a-approve naman itong bill na to, if ever, are the people in power already. But what does that say about our government and the people who's been in power in the past 40 years
na hindi natin maaprubahan to, hindi natin what do you call this, magawa yung o ma-deliver yung ipinangako 40 years ago. As well as, my second question would be, what more can we do? Kung ordinaryong Pilipino ka, ano pang pwede mong gawin if it doesn't stop in the streets and you say na kailangan mapunta siya sa loob ng gobyerno pero you don't really have access to it? Parang, paano ba yan? Ang challenge po talaga, do we really expect these political dynasties to quote-unquote self-destruct? Will they vote against their family interest? Kami po naniniwala, kaya sobrang importante na lumabas muli tayo sa EDSA, ipakita yung pwersa ng mamamayan, again, build public pressure. Pero yung public pressure na yun, dapat will lead to systemic change. Kasi yun po yung nangyari 40 years ago. Nagkaroon ng bagong konstitusyon, nagkaroon ng bagong gobyerno na mas demokratiko, pero hindi pa po sapat. Kasi nga, ito ay an ongoing project. Ibig sabihin, pag tayo po ay lumabas sa kalsada, dapat po ay klaro din ano yung mga pagbabago na pangmatagalan, hindi po pang ilang araw lang, na babaguhin yung itsura ng ating politika at ang ating pamahalaan. Kung ito pong mga political families na nasa pwesto ay sisiguraduhin po nating mararamdaman nila yung init ng ating pagsuporta, ay hopefully ay wala silang choice kundi siguraduhin may maipasa tayong anti-dynasty bill. Kumbaga, we need to make it inevitable by making sure that the people are very clear with their message at pagsama-samahin po natin yung boses natin. Ano pong example niyan? Sa mga nakikinig po sa atin, yung mga kongresista po ninyo sa distrito ninyo, kalampagin na po natin, i-email or kung hindi na po uso yung email, pwede rin pong i-tag sila sa Facebook man o sa X, sa Instagram, sa TikTok. O kaya kung alam nyo naman po kung saan ang opisina nila, ay baka po gusto nating dalawin sila at ligawan para kunin yung matamis nilang oo. Kasi sa totoo lang po, we cannot afford another administration na pare-parehong pangalan, paikot-ikot lang po yung mga nakaupo sa pwesto. Kasi pag ganun po, mauulit lang yung flood control. Kasi alam naman po natin, yung mga nakaupo dyan sa pwesto, sila din po yung mga pangalang lumalabas dun sa listahan ng mga investigasyon. Hindi naman po pwedeng walang magyayaring pagbabago. So, hopefully, we build the pressure, kulitin po natin sila. Kasi po, kapag hindi nila ito ginawa, ay hindi lang po batas yung ating gustong ipasa, pero syempre gusto po natin yung patuloy nating panawagan, dapat may makulong din. At karamihan pong mga kasabot dito sa flood control, galing din po sa dynasties, ginagawang personal bank account yung ating kabanang bayan. So ito po, lahat ng ating pagsasama-sama, hindi lang po sa EDSA, all over the country po ito, 86 dioceses, ang kukulitin po natin, mga kongresista natin, senador, na tayo naman, Pilipino naman, at itigil na yung paggamit ng kabanang bayan para sa personal nilang interes. Kalampagin ang congressman ninyo at hindi lang sila para sa mga pagpapadonate ng mga tent o yung mga basketball court na may mga pangalan nila, kundi sa mga political stance. Yan talaga ang trabaho ng representante. Diba? On that note, maraming salamat sa iyong panahon kahit maiksi lang sa ating Akbayan President Rafaela David. Thank you, Paeng. Salamat, Lord Denise. Magandang hapon. Meantime, here are some stories from our media partners. The Philippine Star is reporting about Malacanang calling for a broad public consultations on the Education Department's proposal to shift to a trimester system. DepEd wants to begin the initiative next school year to improve learning continuity and reduce the administrative workload of teachers. Some stakeholders have already warned about rushing the plan as this could disrupt learning. On Business World, money sent home by Filipinos abroad hit the highest monthly level in history. OFW remittances was at $35.634 billion in 2025, up by 3.3% year-on-year from about $34.5 billion the year prior. The record high remittances is mainly attributed to the weak peso boosting gains from dollar conversion. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. And the show is still Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break, and we will be right back.
February 17th, 1992. In Milwaukee, serial killer Jeffrey Dahmer receives a series of life sentences for his grisly string of murders. Dahmer had admitted to killing 17 young men and boys, some of whom he had mutilated and cannibalized. Just a few years later, Dahmer was beaten to death by a fellow inmate behind bars. 1801. In Washington, the House of Representatives breaks an electoral tie between Thomas Jefferson and Aaron Burr. The House chooses Jefferson to be America's third president. Burr became his vice president. 1996. World chess champ Garry Kasparov beats Deep Blue, the IBM supercomputer, in a 6-game match in Philadelphia. I knew that I could learn much better because my opponent would need more time to learn and to come back with a really sophisticated counter strategy. The following year, Kasparov loses to Deep Blue in a rematch. 1963. I'm not afraid to take on a challenge. I'm not afraid to take a step. And if I fall, I pick myself up, I move on. Michael Jordan, one of pro basketball's greatest all-time players, is born in Brooklyn, New York. And 1976. The Eagles released their greatest hits 1971 to 1975 album, still the best-selling album in the U.S. ever. Today in History, February 17th. Brian Thomas, The Associated Press. Good news para sa golf community ang announcement ng UAAP na ipapasok ang golf bilang demo sport ngayong season 88. And speaking of a new sport, boys baseball is returning for after a 6-year hiatus, and we have a new event in golf which will have a separate press conference. So I don't want to preempt the event. It will have its own launch event and the tournament proper. Approve ang ilang UAAP students dyan. There aren't many organized competitions for student golfers nowadays. And having it on UAAP stage gives golf more visibility and opens more doors talaga for student athletes. Ngayon kasi, sumasali na ang mga collegiate golfers sa iba't ibang intercollegiate at commercial tournaments. Validation kung maituturing ang pagdagdag ng sport nila sa UAAP. As an avid junior golfer and now the captain of the team, this is something we've been waiting for. Even as a demo sport, felt like we had validation for our work and persistence. Para sa kanila, hindi lang physical sport ang golf. It's kind of a slow game, but it really teaches honesty, humility, grit. It's a big mental game, and a big part of it is meeting people. I hope the implementation shows that golf is ready to be a permanent fixture in UAAP. Underrated man lalo na sa collegiate scene. Pero sa pagpasok ng golf bilang demo sport, umaasa sila na mas maraming kabataan ang maenganyong subukan at suportahan ng sport nila. I hope people have an open mind to this sport and hopefully support the golf as a sport for UAAP. Mga kapatid, Mobile Journal Denise Valdesancho po hatid ang mukha ng balita. Pero paano yung mga eskwelahan na hindi kaya yung mga ganyan? Hindi ko sure. Baka O baka naman yung mga medyo pang-exclusive lang na ilan lang nakakasali sa. No, but you can also get naman sponsors, di ba? Yung mga ibang pwedeng tumulong, pwedeng mag-assist dun sa yung mga athletes, if ever. Mga private sponsors. Pero that assumes na may link doon sa ganong sport. Oo. Baka pwede, pambalanse. Merong pool naman. Alam mo yung pool Hindi, pero magandang balita to kasi syempre we have excellent golfers. Kagabi may na-mention nga na parang pati boxing baka pwedeng lagay na sa yun ang masaya. Junior level. Oo, why not? Kasi yun yung mga sports na kung saan nag-excel tayo internationally, especially in Southeast Asia. Correct. So if we can start them young, why not? Yung curling, meron ba? Sa mga pinaka-misteryosong sports talaga. Oo, no? Grabe yun, no? Gusto kong aralin yun minsan eh. Pero golf, ayos yan. Sino magkakadi? Yan ang tanong. Diba? One day, itatry ko ng yan. Dapat walang golf cart din. Gugulan ko ng isang buong araw yan. Unless yung golf nila ay yung parang Happy Gilmore. Pwede rin. Ito.
Pampahappy baka mo. Sige, ang ating delight of the week, siyempre, Chinese food pa rin. At meron tayo ngayong tikoy. Bakit magkaiba'y kulay? Baka magkaibang flavor. Or magkaibang brand. Ano ba ito? Magkaibang flavor ba to? Hindi kaya Chinese sausage yung isa? Hindi. Hindi, tikoy ito. Kikiam ba yan? Kikiam yan? Hindi. So, hindi ko maintindihan itong... Ito pala ay Ano? from our very own Miss Kathy Yang. Thank you, Miss mamahalin yan, Kathy. sigurado. Okay, nakasalubong ko si Kathy Yang kanina. Oo, ayan. Thank you. Shinyan Kuala. Ayan, sige nga. Sosyalin ba? Sosyalin. Pang ano. Ano mapagsalita? Ang sarap. Okay, may mga story tayo on social media habang tinutuloy-tuloy natin yung tikoy. Masarap Okay, first, another Hollywood legend is gone. Robert Duvall has died at age 95. Grabe, no? Kilala ko yan, o kilala natin yan sa mga film freaks. Una, Godfather ko kasi kilala Oo. siya yung consigliere. Yes, oo. Siya si Tom Si Tom. Tom Hayden. Siya yung inampon ni Don Vito Corleone at parang naging... Abogado na rin nila yun, di ba? Pinag-aral lang law. Yes. Pangalawa, isang Coppola movie rin. Apocalypse Now. Siya yung humirap ng I Love the Smell of Napalm in the Morning. Oh. Yan. Last yung dinirect yung pelikula ng 90s, ang The Apostle. Nanalo ng Oscars. Pero if only for those two roles na nabanggit natin previously, ganun talagang a legend has passed. Next. Okay. Here at home on onenews.ph, the CBCP is suggesting Lenten fasting from digital media. The Lenten season officially begins tomorrow, Ash Wednesday. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, na kung may pwede kang i-sacrifice, na kumbaga luxury sa buhay mo, pwedeng ito na, digital media fast. Hindi naman siguro parang tigil all throughout, Pero paano kung minsan-minsan na nga lang, yung pupuntahan mo pang website, yung di dapat makita ng mga bata. Huwag ganun. Okay. Sige, Kaya kayo number one Kaya tayo number one. Number one, oo nga, no? At puro babae. Puro babae, oo. Number one in the world. Ay, basta... Isang website na nagsisimula sa letter P at nag-end sa letter B. Ano yon? Biabu. Okay, sige. Ito na lang, our next story. Have you received this notification starting April 2026? Messenger.com will no longer be available for messaging. The Messenger desktop app is also no longer available. You can use facebook.com/messages to continue messaging on web. Kala ko kanina, nakakapagpadala pa naman ako. Oo nga. So, yung desktop lang. Depende sa browser kasi ninyo, no? May mga browser na nandun na siya. I-click mo lang yung parang yung may kidlat, yun na yun. Huwag kayong maglala, hindi mauubusan yan. Gagawa ng paraan ng mga evil geniuses ng internet, ng mga super tech bros na mapadali ang komunikasyon natin. But at the same time, kikita sila ng marami. Hindi, tsaka marami pa namang mga apps, messaging apps available. Diba? Tulad ng Friendster. Bagong-bago. Alam mo, dapat ibalik yung Friendster. Bakit? Testimonial? Hindi lang yun. Di ba? Sa testimonial, hindi ka nang babasag ng tao dun. Oo nga, ang bait masyado ng mga tao. Ganun na lang nakakainis. dapat. Parang hindi naman totoo yung testimonial kasi laging positive yung nilalagay. Tapos ngayon, mas dadali pa yan kasi may AI na. Di ba? I-generate na lang nila yan. Ang kala mo, galing-galing nila magsulat. Di ba? Ibalik ang Friendster. Sige. Ayan. Para tingin ka lang ng tingin ng mga positibo. Sige, let's end on a good note. Batiin natin lahat ng nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na ang aking Tito Raul, Tita Edith Victorio, who is from Canada pero nandito sa Pilipinas. Hello! Thank you for watching. Mga galing Canada yan sila. O batiin din natin, of course, sila Marion Laja at birthday ng kapatid ni Lulu ngayon,
Ang pangalan ay, ang galing ng pangalan. Ano pangalan? Ni Pat. Si Patnubay Garcia. Happy birthday today. Brother siya ni Lulut. Brother-in-law, of course, si Marion Ladja. Pat Garcia. Happy birthday! Happy birthday. Batiin ko rin, of course, si Tito Radel, Tita Jane Catapia. Hello! Sayang yung pasalubong nila. Hindi ko pa na. Pero pumunta sila ng tres school. Ayan, no? Sabi ko, magkita tayo sa tres Patingin nga school. ako, ano ba? Ayan, yan pala sila. Cute na cute. Cute Bagay na cute. sila. Oo. Talagang, yan ang pagmamahal na bukas ang mga credit card channels. Ay, masaya. Masaya talaga. Sino pa? Pahabol natin. Let There Be Light. Of course, lagi nandyan. Alex Fuentes as well. Jinx 89. Papatawarin na ata natin yung mga sangkot sa flood control scandal. Yan ang... May sinabi ba tayong papatawarin? Wala Wag Henrik makalimot. Val Oliva. Long time no hear. Henrik Val Oliva, tutok lagi dito. Bati ka na. Hindi guess si Stanley Chi. Sabi ni Yawa Wake. Produced by Jay-Z. Sabi niya, ibalik ang Friendster. Esperanza Corazon. Hello din kay, ang dami sinabi ni Esperanza Corazon. Oo nga, tuloy-tuloy eh. Bridget Maricel Morton, 505. Napatili siya sa Eagles. Alamang matanda na to si Bridget. Teka lang, ang daming comment ni Esperanza. Hinga ka muna, ma'am. Oo. Kinapi-paste mo ba? Or baka akala niya, hindi nagpo-post. Pindot lang siya ng pindot. Pwede, oo. Mike Policarpio, Happy Spring Festival and CNY. Crosby, Nash and Young, CNY. Happy New Year po sa inyong lahat. Alright. Kay Joanne NJ Maika, hindi nyo gets. Kasi, bastos yung sasabihin ni Joanne NJ Wag, ganon. Maika. Okay? Alright. Sige, bukas na lang ulit. Bawi tayo. That will have to do it for us this Chinese New Year, February 17. Thank you for watching Afternoon Delight. Again, ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lord De Vera, kapatid. We are One News. All sides, all the time. And you say, Have a delightful afternoon. akin na yung tikoy na yan.